Tayo po'y magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa wagas at tapat niyang pagmamahal, patuloy ang kanyang paglingap, pagkupkop, at pagbibigay. Bawat araw at gabi man, patuloy siyang nagbabantay. Hindi makaliligta ang anumang nagaganap sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Galacia. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang mga pita ng laman. Laban sa mga ninanasa ng Espiritu. Sapagkat ang laban sa mga ninanasa ng Espiritu ng laman kailanman ay di mapangingibabaw ang katotohanan. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, kasakiman, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Ama ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritong nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ang may pandinig ay nakarinig. Ulit-ulit na sinisiwalat ang pawang katotohanang marapat paging dapatin na makamta na pag-uugali ng tao upang mapagtagumpayan ang pagiging isang laman bilang katauhan. Subalit anong lakas
Anong tapang mo ngang ito'y tutulan kung mahina ang espiritong sa'yo'y taglay? Kaya't kailangang lumakas at mapalakas ng Ama ang espiritong nasa pagkatao ng mga anak niya, upang anuman ang mithi nilang makabubuti ay pawang matupad nila at masunod nila, nang dahil ang nagbibigay ay ang espiritu ng katotohanan. Sadyang kahirap pigilin ang pagtitimpi ng galit, pagtitimpi ng hinanakit, damdaming maigitin, at pagsiselos na walang taros. Sapagkat ang tao ay tao, sadyang marupok at mahina sa mga bagay na makalaman at makasanlibutan na ninanasa ng katawan. Subalit malakas ang espiritu ng katotohanan kung tatanggapin lamang ng bawat isa, walang hindi mapapalakas na bahagi ng katawan na mahina dahil sa pagkatao, sa laman at sanlibutan, mga bagay at mga salaping ninanasang minimithi ng higit pa kaysa Ama. Halina kayo, mga minamahal ko, sino nga ba ang magnanasang tupdin gawin ito? Kung bilang tao kang maraming gusto, maraming layunin, maraming ninanasa sa mundo. Subalit, ito ang pinagsusumakitang gawin at tupdin ng mga anak ng Ama na nakakilala at kumikilala na sa Kanya. Sapagkat ang espiritu nilang taglay ang siyang nagbibigay lakas at tapang upang tutulan nila ang kanilang sarili at manaigang espiritu ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sino bang tao ang pagdakakaraka-raka ay tatanggap sa aral na mabuti na mula sa kapwa niya? Lalo tigit kung palagay sa sarili, alam ko na yan, ngunit hindi niya kayang gawin. Narinig ko na yan, ngunit hindi niya kayang tutulan ang kanyang sarili. Gayon nga ang mundong ito, mapanuksong totoo. Kaya't ang tao'y marapat magsuri sa kanyang mga tinatanggap, sa isip, sa damdamin, at buong pagkatao. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Gusto kong magpakabuti, ngunit di ko kayang gawin ito dahil sa aking pagkatao at mithi ng damdamin ko. Yan ang tao. Subalit, ang Espiritu, ang di mo kaya tao, kayang gawin ko. Kaya't ako'y manguna sa iyo, paghaharian kitang totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Dakila ang Ama, walang kapantay siya. Salita niya'y buhay at makapangyarihan. Sa mga anak niyang tumatanggap at kumikilalang ganap, nagnanasang magsabuhay upang ito'y lubos niyang ikalugod. Sapagkat ang tao ay tao, ang Ama ay Diyos, ang Diyos ng katotohanan, bathala ng sanlibutan, tapat kanino man, walang maliw, kahit sandako, kahit sino ka pa, kaya kanyang baguhin at magbago kapag dinasa niyang gawin kung lalapit ka't hahanapin mo siya. Upang masumpungan mo at maramdaman mo ang pagiging isang magulang niyang tapat at totoo sa iyo bilang anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ang kaarawan ng tao ay minsan lang sa isang taon. Ngunit, ang Ama, araw-araw siya at maging gabi para pagunita na anak, ako ang nagbigay buhay sa iyo. Kaya huwag mahambing sa kaarawan na kung kailan ka lang
Birthday mo ngayon, pupunta ka ng simbahan. Birthday mo ngayon, kailangan ikaw ay manalangin, magpasalamat, magpuri dahil birthday mo ngayon, kaarawan mo ngayon. Dapat araw-araw gunitain mong magpasalamat, magpuri at dumulog sa Ama. Sapagkat hindi lamang ang dapat mong pasalamatan na sumapit ang iyong kaarawan, kundi dapat mong pasalamatan araw-araw ika'y buhay. Buhay ba ang Diyos? Araw-araw kung malakas ang katawan mo, kung pinakikinis, pinalalakas ka ng Ama, isang pagpapalang marapat na pasalamatan ng lahat. Sapagkat may bukas pa na hindi alam ng tao kung anong bukas niya. Ang wika nga ng mahal na kapatid habang pinag-usapan kanina, o nga naman, magdumali ka ng magdumali, magmadali ka ng magmadali. Hindi mo alam kung makakahabol ka. Hindi mo alam kung makakarating ka sa iyong tutunguhan. Hindi mo alam kung kakamtin mo yung hinihingi, yung iyong hinihiling. Kaya kapag nakakakita ka ng parang libang na libang sa mundo, aliw na aliw sa kanyang pagkatao, hindi ka naiinggit, hindi ka na tutuwa. Hindi ka rin naiinis. Anong nararamdaman mo? Ika'y naaawa kapag ika'y nasa espiritu ng Ama, ng bukal ng habag at awa. Sapagkat hindi nakakainggit, hindi nakakatuwa, lalong hindi nakakagalit yung mga kapwa mong kitang-kita mong pasarap sa buhay. Patuloy ang kaaliwan, ang paglilibang na para bagang walang talos na bukas ay hindi niya alam, baka wala na siya sa sanlibutan. Makita mo, aliw na aliw, libang na libang, sarap na sarap, lalo na parang halimbawa ay hinahangaan ka, ay kaganda niya, ako proud na proud ang isang maganda. Ay, kabgwapo niya, nako, proud na proud ang isang gwapo. Kaya naman sa kagandahan nila at kagwapuhan, marami na silang niloko. Na isang araw din nila alam, sila naman ang niloko ng sarili nila. Buhay ba ang Ama? Ay, hangang-hanga ang kapwa mo dahil ikaw ay mayaman. Inggit na inggit ang kapwa mo dahil pinagpala ka, wika nila. Ngunit ang kinainggitan nila, hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Dapat walang inggit, walang kahangahangang gagawin ng tao at magaganap sa puso nito, kundi ang hangaan ang nilikhang mabuti ng Ama. Kundi ang mithiin, manahan sa espiritu niya. Kaya kayong lahat na naghahari sa damdamin ay tuwa, galak at kakontentuhan. Magpasalamat kayo sa Ama. Kayo'y pinagpala niyang magkaroon ng magandang damdamin. Sapagkat hindi inyo yan ay damdaming mula sa Ama na marunong kayong masyahan, makontento, magalak sa inyong buhay. Kaya nga, yan ang pawang katotohanan, ang tunay na kagalakan sa Diyos Ama, nagmumula yaan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung wala nga namang bukal na kalooban, paano mapapadama ang pagmamahal na tapat ng Ama? Kung walang marunong magmahal ng tapat sa kapwa niya, paano mapapatotohanan ang totoong buhay ang Ama? Kung walang mapagbigay sa kapwa niya, paano mapapatotohanan ang Ama ay tunay na buhay, mapagmahal, mapagbigay kanino man? Kung walang magpapadama ng pag-ibig ng Ama, paano mapapatotohanan ang buhay nga siya? Kaya't mapapalad kayong mga ginagamit na nagsasabuhay sa kanyang aral at napapatotohanan nyo siya nga'y buhay na buhay. Pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nagaganap sa buhay ng tawang buhay ka ngayon, bukas patay, hindi mo alam. Opo. Katulad nga ng isang magulang ng
alagad na turingan, talaga pong hindi niloob ng Ama na marinig ko. Nakasilent po kasi yung aking cellphone eh. Ngayong umaga, nung makita ko, may miss call. Pero hindi ko na po siya sinagot kasi mag-aalas 11 yun eh. Hindi ko na tinawagan nung makita ko. Tinapos ko yung mga sinasagot ko sa Viber at ilang nasagot ko sa Facebook. Pagkatapos tsaka ako lumabas dito, hinanap ko si Arlene. Bago ko siya hinanap, lumabas muna po ako doon. Nakakita ako ng, aba, sino kaya ka aking patay doon? Ba't sa barangay nakalagay? Barangay, doon po sa barangay. Tinawag ko yung bata, nandoon na. Hoy, bata, sabi ko, halika nga dito, anak. Sino ba ako'y patay doon? Wala po, doon po ang patay. Sino ka akong patay doon? Yun po. Hindi ko po alam basta po doon, sabi. Tapos, pumasok na ako dito. Nung magkita po kami ni Caps Eloy, ay patay po yung tatay ni Minerva. Ha? Kaya siguro ka ako may miss call sa akin. 10:45. Sabi niya, namatay 11. Sa madaling salita, salamat sa Panginoon. Dahil wala naman ako magagawa na. Dinala rin po namin kaapo sa doktor hindi na po. Inalis pa lang po namin talagang patay na, sabi niya. Ay ganun ba anak? Talagang yan na yung takda. Sa madaling salita, mga minamahal, noon po nang usap ang Espiritu, ito dinadatal sa akin. Mapapalad kayong mga sa generation ng 1930, mga 1940, yung mga 1950, ganyan, mga 1960, hindi naabuti ng mahabang, opo, nagaganap po, Tama po. Sapagkat, napakapalad mo na ngayon kapag ikay inabot ng 70, Kaya yung mga nasa 70s, magpuri na kayo sa Ama, magpasalamat na kayong walang maliw, sapagkat napakahaba na ng regalo ninyo sa Ama. Napakaganda na ng mga bonus nyo. Kaya kung pera na lang ang iniintindi ninyo, huwag na ninyong pakadibdibin ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pera ay nakikita, ang buhay ay hindi. Buhay ba ang Diyos? Kaya manapang kayo ay magalit, mainis, mayamot, magsalita ng kung ano-ano, manalangin na lang kayo, baka bigyan kayo ng pera. Tama po ba? Sa halip na kayo'y magdamdam, mabagot, mag-isip ng mag-isip, magpakasaya na lang kayo. Paano ka po kang magiging masaya, wala kang pera? Bakit pera na lang ba ang nakapagpapaligaya? Tanong nga ng Ama, sa tinapay lang ba mabubuhay ang tao? Hindi. Kaya mapapalad ang mga nagsisikap na matutunan ng salitang banal at sinasabuhay sapagkat ito ang nagsisilbi, galak nila. Nagbibigay liwanag at pangunawa ng isip nila. Nagdudulot ng kakontentuhan, kasiyahan, at pag-asa sa buhay. Sapagkat nagugulumihanan ang isip mo pag naalala mo yung salitang banal na, anak, bakit ka mababahala? Bakit ka mag-aalala? Kung ang mga ibon sa parang saan papawid, kahit saan dako, ay lumilipad-lipad lamang at tumahapon sa kanilang pugad pagdakay sila'y umaawit. Sila'y pinakakain at nabubusog. Kung ang mga halaman na walang nagpatubo, pinangangalagaan ng Ama at ang taong nakikinabang kapag kinuha sila,
tulad ng mga tumutubong halaman sa mga bundok, kagubatan. At pagkatapos ay ginagawang kahoy, ginagawang uling, ginagawang lahat ng magagawa nila. Kung ang mga isda sa dagat sa karagatan, inaani ng tao na mangingisda, mamamalakaya, na walang nagbantay, walang nag-aruga, maliban ang Ama, malalaki pa sila. Lumalaking dambuhala, pagdakay nasasagip, nahahagip ng kanilang mga kitang, yung panguha ng isda, nakikinabang ang tao sa lupa. Ikaw pa kayang anak na nagpapakabuti? Ang pabayaan niya at hindi pangalagaan? Kaya ang mga pagpapalang hindi mo pinagpagalan sa lupa, ipakikinabangan mo, anak niyang nagsisikap maging ganap. Buhay bang Ama? Kaya, bayaan ninyo ang Espiritu Santo ang maghari sa inyo, wag ang kalikasan ng tao, wag ang damdamin tao, wag ang pag-iisip tao, wag ang laman, wag ang sanlibutan, kundi ang Espiritu Santo. Upang ang mahirap para sa inyo na gawin ninyo ito ay magaan yung magawa dahil sa Espiritong suma sa inyo. Madaling magsalita, mahirap magsagawa. Kapag ikay taong sa lupa, ay mapagsalitang di tama. Na kaya mong sabihin, hamakin ng kapwa, ngunit di mo alam, mas hama ka sa pananaw ng Amang Dakila. Kaya ang mga tao, kailangan matuto at magsabuhay ng mga aral ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At bakit ka nga ba naman mag-aalala, matatakot, mababahala? Kung magkaminsan, magkakapatid kayo, ikaw sakitin, bandang huli na, una pang namatay ang mga kapatid mong hindi naman nagkakasakit. Yun, si Pilar David Arceo. Mula bata, sakitin, hanggang magkaedad, magkapamilya, laging may sakit. Natira, nabuhay, na ngayon ay buhay, at ang mga kapatid ay patay. Iyan ang pawang katotohanan, walang nagbibigay buhay, at walang makapagsasabing, mangangalaga ako sa sarili ko dahil kailangang matagal ang buhay ko. Walang magsasabing, yan, labas-masok sa ospital, malapit ng mamatay. Sapagkat, kung magkaminsan, butot balat ka na lamang, ikaw ay buhay pat, bubuhayin ng Ama. Sapagkat kung ang patay ay nabubuhay niya, ikaw pa kayang buhay na nais niya pang humaba ang buhay. Pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't ang kahiwagaan ay sama makakamtan, ang himala siyang magbibigay. Pagpalain kayo, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mapapatotohanan niyong minamahal niyo ang Ama, pagsikapan niyong magmahal ng kapwa niyo. At habang minamahal niyo ang kapwa niyo, di ka ano-ano, napapatotohanang lugod na lugod ang Ama sa inyo, sapagkat kayo mismo ay masisiyahan magagalak kung paano ninyo ginagawad sa kapwa niyo ang pag-ibig na matapat. Pagpalain kayo, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya nga't maliwanag ang nakatala. Kung ang mamahalin mo ay ang nagmamahal lamang sa iyo, ano pang gantimpala ang inihintay mo? Nagantihan ka na ng kapwa mo tao. Kung ang magbibigay lamang sa iyo ang bibigyan mo, ano pang gantimpala ang inihintay mo? Nagawa na ito sa iyo ng kapwa mo, sapagkat kahit ang masama ay marunong magbigay sa kapwa. Kung ang magpapautang at pauutangin mo lamang ay ang makababayad sa iyo, ano pang hinihintay mong ganti sama? Sapagkat kahit ang masama, sa alam niyang makababayad sa kanya ay magpapautang din siya. Sa madaling salita, mahirap itong gawin bilang tao sa lupa, kaya't ibinaba ang Espiritu ng Ama ang di kayo ng tao, makakaya ng Espiritu upang maunawaan ang bawat dapat gawin at isusunod ng Ama ang pagsasabuhay sa mga anak niyang sa kanya'y nagmimiting tumalima. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam,
Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sa kalooban ng Ama, kung matutuloy ang misa, maragdagan ang inyong karunungan. Sapagkat maliban, puso mo'y binuksan, isip mo'y nakabukas, mawawawaan mo ang lahat kong tinuturan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, ang damdamin ng tao'y may nagdaramdam, may nasasaktan, ngunit nahihirapan siya rin naman. Kaya ang taong masayahin, magalakin, at laging may pag-ibig, siyang nasisiyahan, nagagalak, natuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo mismo masusuri niyo ang sarili niyo. Marunong pa ba kayong magalit? Nang galit ba ninyo'y nasa loob o nasa bibig na lamang? Mapalad kayo, sapagkat kung ang galit ninyo'y sa bibig na lamang at wala na sa puso nyo, kayo mismo ang magiging hawahan. Pagpalain kayo. Tandaan ninyo, walang taong di marunong magalit, walang taong di nagagalit. Loko-loko ang magsasabing, iyon, hindi marunong magalit. Sinungaling ang magsasabing, yun, hindi marunong magalit. Sapagkat walang taong di marunong magalit. Subalit ang galit, natitimpi, napipigil ng taong nagnanasang maging matwid sa pananaw ng Ama. Mahirap gawin, ngunit may espiritong kayang-kayang magaang gawin. Kaya't maghari sa inyo mula ulong gantalampakan, espiritong banal sa inyo ay manahan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Lahat ng naglingkod may nakaraang ugali. May nakaraang pag-uugali. Kaya nga tinatakwil na nila yung ugali nilang nakaraan eh. Tinataligdan na nila, sinusukan na nila, kumbaga sa pagkain, ayaw na nilang manahan doon. Nilalabas na nila dahil alam nilang hindi nagdudulot ng maganda sa kanila. At yan ang mga nagsusuri ng tunay na pag-uugali, na kapag nasuri mong ikay mali sa unang ugali mo, magmimithi kang isuka mo ng lahat, itakwil mo ng lahat, itapon mo ng lahat, nang maghari ang ginto at ang liwanag. Sa iyong pagkatao, magningas kang ganap. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya niyo po bang gawin ang sinasabi ng banal na aklat? Taas nga po ang kamay ng kayang tumupad. Kahit ako, hindi ko itataas ang kamay ko bilang tao ako. Subalit, hinihiling ko sa Panginoon na matupad ko. Ngunit di ako mangangako at di ako susumpa. Bakit? Mahirap masubukan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, gawin na lamang, wag nang sumumpa, wag nang mangako, baka mapako. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sino ang magsasabing nang nagliwanag ang kanyang isip ay nimisan hindi na nadimlan? Sinungaling at loko-loko ang magsasabing ako. Sapagkat hindi ka papatay para hindi ka makadama kung magkaminsan na ikay nasasaktan, na ikay nahihirapan sa gawang mali at masama ng iyong kapwa. Subalit, naroon na naman ang dapat mong tawagin, kilalanin at pangunahin ang espiritu mong tinanggap nang hindi madaig ang iyong katauhan. Buhay bang Ama? Sapagkat yun ang tututol, yun ang hahadlang para hindi ka maging laman, maging katawan, at makasan, libutan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Totoo baga o mali? Lahat ng salitang tama galing sa Amang Dakila. Lahat ng salitang mali galing sa lupa.
pagpalain kayo sa lupang alabok na nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok, katawang lupa na binigyan ng buhay. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Naniniwala ba kayong may taong magbabagong lubos? Tama, sapagkat walang taong hindi magbabagong lubos kapag nagkatakot na sa Ama at pinanguna ang takot niya. Subalit, naniniwala nga rin ba kayong maraming mapangpaibabaw na tao? Tumpak, sapagkat hindi lahat ng tao nagsasabing matuwid ay totoo. Maraming salita. May salitang epal ka. May salitang salitang engot. Salitang tao. Yun ano? Nasa Biblia po ba yung epal, engot? Pero maririnig mo yan ngayon. Epal ka, engot ka. Sabi ko, saan ba nagmula yun? Saan ba ako salita nagmula yun? Kay ganun po. Tao nga. Pero nakakatuwa po bang pakinggan yun sa taong nagsasabing alan? Hindi na po ano. Yan ang katotohanan. Pag ikatana ng pawang katotohanan at kabanalan nilalabas ng bibig mo, pagkatapos ka sa nagsasalitang hindi tama, karumal-dumal ka naman. Buhay ba nga ma? Sapagkat ang dapat nang marinig sa iyo ay di na malalaswang salita at di na marapat salitang kanto. Kanto boy, kanto girl. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, sumayapaan. Buhay ba nga ma? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Kaya lahat ng dakila at dumadakila, Diyos na dakila ang kinikilala. Ngunit walang taong dakila, may gawang kadakilaan. May Diyos na dakila, tao wala. May gawang kadakilaan, kaywagaan at kahimalaan. Subalit dakilang tao, isa lang ang nagkatawang tao. Kayo, saan kayo tumulad? Sa taong nagbigay halimbawa o sa demonyo? Alam kong may magagawa ang Ama. Ang sabi nila, pag sumakay ka ng eroplano, ngumata ka ng chewing gum nang hindi ka magka-jet lag. Kaya kayo, pag sumakay kayo ng eroplano, doon yung mapapatotohanan kung totoo yon. Hindi pala. Siguro, yung sumakay na yon, kaya siya nagka-jet lag, masama isip. Pero, at pasubali, pagsakay mo, ang Diyos ang isip mo, wala kang jet lag. Pagbaba mo, wala ka pang jet lag. Kaya, diretso ka pa rin sa gawang mabuti. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika manalik ka na bawat araw ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga naku anak, baka madapa ka dyan, makapagpadapa ka. Kundi ikaw ang madapa, makapagpadapa ka. Doon na lang anak, doon. Upo kayo, upo. Dine. Yan. Alam kong ang Ama, pagkat ika'y manakana bawat araw
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magat ang Ama. Anak, pamigay nyo na yung ano. Bawat araw, ako sa inyo. Yayari sa inyo, akin. Sa truck ang pamimigay ko. Sabi niya, Jay, paano kung ang nagbibigay siya ay ano? Ama. Kasarap ng chicharo. Pag nagbilang tao sa inyo, hindi na pamimigay ito. Kakainin na lang. Ano? Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang bigyan nyo nga ng ano yun. Ang babae. Aka na nga. Oh, para may ulam ka mamaya. Oh, ikaw, tingnan ko, tumayo ka. Tayo. Tayo ka, dali, tayo ka. Tayo. Tayo ka nga. Tingnan ko yung sa tiyan.
Ako, o sige, uwi na. Oh. Ay, kababae. Ay. Ay, kabae. Parte-parte. Parte, parte-parte. 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 Ay, karaning. Ah! Bakit? Ang sarap mamigay kung meron. Pag wala, kahirap sa loob pag wala ka maibigay kung gusto mong mamigay. Tama ba? Ngunit alam nyo ba, ibigay nyo lang ang puso nyo sa kapwa nyo. Magmahal kayong tapat at totoo. Marami na kayong bagay na maibibigay. Ang pangunawa, ang pagpaparaya. Sapagkat kapag ito ang binigay nyo, kaya nyong unawain ang kapwa nyo mahirap unawain. Kaya nyong tanggapin ang kapwa nyo mahirap tanggapin. Kaya nyong patawarin ang kapwa nyo mahirap patawarin. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang liwanag sa isip at damdamin nyo'y magharing ganap upang patuloy niyong maunawaan ang layunin at mithin ng Ama. Kayong lahat ay magkaisa sa tuntunin niya at magmahalan kayong tapat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May misa po mamaya. Yung gustong makipagmisa, may sakit pa ba kayo? Alam nyo bang, kung minsan sa isip lang, yan. Subukan po ninyo, pag kayo'y may nararamdaman, at isip kayo ng isip, di kayo makakatulog. Di kayo makali. Bumabagsak ang resistensya ng katawan nyo. Nawawala ang sigla ng pangangatawan nyo sapagkat sa iniisip nyong kung ano-ano. Ngunit at pasubali, kapag payapa ang isip nyo, ang puso nyo, nararamdaman kayo, mas pa rin ninyo sapagkat alam Ama na siya ang may kaloob ng buhay nyo, alam niya kung kailan ang hangganan nyo, kaya't kung paano nyo pinagtitiwalaan siya, ilagak nyo lahat sa Kanya, pasisiglahin nila kayo. Sa pamamagitan ng Ama, Espiritu Santo, pagpalain. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Kayo'y tatanungin at wala ring maitanong, ay wala nga tanungan. Kaya tayo nang mag-uwian. Po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap, ilang po? Huwebes, bukas. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Mula ng nobenaryo. Pagkatapos ng siyam na araw, ano na? Sa makatwid. Mga minamahal, ang butihing Ama, kilalanin tanggap. Tama ba? Sa ika-15 taong anibersaryo, kayo tiwalang manalig na matapat. May Diyos nagaganap sa hiwaga at himalang buhay ang kaloob
na masaya, maligaya, na mararamdaman at tatamuhin ninyo. Pagpala. Aba, iba na yung kulay mo, ne. Titak na. Sige, binaba na. Tuloy, anak. Tuloy, kasi, ha? May tumumpat, ha? Tapos, ini, oh, dyan mo asiban para lumambot. Pataliyang, ay, tanggalan mo ini, maglangib yan. Ay, alin. Ay, dodo, pandilwan niya. Kahit sa sisipon niya, dodo, paligo. Kanya San Palo. Lagyan niya mo lang ising gulot na. Ha? Kanya mo na pa. Tabing niya kasi. Kung no ka. Pasalamat ka. Alia. Pante. O, ninong berata. Sabi nga Alia, pante, oh. Oh.